Welcome to News 5 Everywhere. Bangon na sa happy morning. Happy Fiesta! Isang live na alive na Friday morning mga kapatid. Mula po rito sa Palit, Pampanga, kung saan ginaganap po at pinagdiriwang ang ika-169 ng Apong Iro Festival. Ito po ay talaga namang napakasaya dahil ako po halos isang dekada nang uma-attend dito at talaga namang ito po ang naging susi ko kung nasaan man ako ngayon. At siyempre po kami po ay nasa bangka. Ang inyo pong bandang narinig ay ang Banda 8 at sinasayawan na po ng napakahusay na Bagtek Street Dancers. Ngayon ho river dancers na sila at talaga naman pong napakasaya. Alam niyo po, kung hindi niyo nakikilala si Apong Iro, siya po ang tinaguriang si Apostol San Pedro. O, di ba? Kaya po nakikita po ninyo na talaga namang dito po sa nasa harap kong mga imahe, ito po ay merong hawak na isang bagay na meron pong 3 layer. Ito po ay sumisimbolo sa 3 beses niyang pagkakatatwa sa ating Panginoong Hesukristo. Ang korona naman po ay sumisimbolo bilang siya po ang pinakaunang Santo Papa. O mga bata, alam nyo na. At siyempre po, yung susi, kaya nga po, alam na natin to, na si San Pedro ang tinaguriang may hawak ng susi ng pinto ng langit. Bago ka raw makarating doon, kailangan ma-interview ka muna niya. O, di po ba? Ang imahe po na ito ay galing pa ng Espanya. At siyempre po, ito ay nasa pangangalaga ng isang pamilya dito sa Palit, Pampanga, sa Barangay Kapalangan. Yun po ay nasunog ang kanyang bahay at ginawa na nga po na chapel dahil siya lamang po ang nakaligtas. O di po ba, ito po ay gawa sa ivory. At ang ginagawa po, 3 araw ang fiesta. Ngayon po, ika-28, ito po ay puprosisyon sa kalsada at ibababa po doon sa bangka. Ibabiyahe po siya sa maliit na ilog at dadali naman dito sa ilog na aming kinaroroonan kung saan po isasalin po siya sa mas malaking bangka o tinatawag nilang lansya. 600 katao po ang pwedeng magkasya at talaga naman pong maraming milagro at himala na nagagawa siya. Dahil nga po talaga namang si San Pedro ay atin ang kilalang kilala na talaga namang kumbaga nga po pinaka-veterano, pinaka-mahusay na fisherman noong araw, nung kanyang kapanahunan. At ngayon po lahat ng mga isda sa kanya ay nagpapasalamat at mamaya po makikikwento tayo doon sa mga nagawa na ng milagro. Pero sa ngayon po, ang makakausap naman natin ang punong abala, ang napakaganda at talaga naman pong napakasipag na talaga ang overall chairman po ng Apali Town Fiesta Executive Committee. Wala pong dili iba kundi si Miss Angelina Saboro. Good morning, ma'am. Good morning po. Maya po nga ba kaya ko nga kabaleng ko. Maya payabak po. Happy Fiesta po. Ayan, ako nakakatuwa naman po. Kayo po ba balita ko, bago po kayo napunta sa posisyon na kayo po ang naging chairwoman si Apong Iro po, naghimala muna sa inyo, nagparamdam na dapat kayo. Dahil marami kamong mayayaman dito pero kayo napili. Ayo po, maraming email ang binigay sa akin ni Apong Iro. Lalo na nung 2009 bago ako sa bahay namin. Nandito sa harapan ko si Apong Iro. Papunta na siya sa Kapalangan pero ilang minuto bumalik siya uli. Sabi ko sa kanya, anong ibig mong paiwatig sa akin? Ano bang ang misyon ko para sa iyo? Sabi ko. Ito po pala ang misyon ko na magiging chairwoman ako ng 2013. Ayan, ako nakakatuwa naman po. At siyempre po, ano pa po yung mga magaganap sa ating pagdiriwang na haabot ng hanggang linggo. At balita ko, bukas po yung prosesyon magaganap sa kalsada, basahan din po yan. At sa linggo po, ibabalik na yung puon. Ang gagawin, isasakay muli sa bangka, pero hihilahin na ng mga tao. Opo, mamayang gabi po, meron po tayong tawag doon yung Labanan ng mga... Hindi po, yung Fireworks. Ayan. Tapos, bukas, meron tayong apaliteños, yung talentadong apaliteños, at saka jamboree po, dito sa may covered court ng San Juan. Ayan, maraming salamat po at talaga namang ako'y makikisaya mamaya at makikibasaan ako at yan nga po ang inyong aabangan, lalo na nga po mamaya. Alam niyo, mga taga Pampanga rito pala, welcome daw ang kahit sino na makikain at hindi babawalan. Kaya nga po, talaga namang ito po para sa lahat na handaan sa akin nga pong pagbabalik mamaya, yung mga nagawaan po ng milagro at kung paano po kayo mananalangin para naman mapagbigyan ng inyong kahilingan, atin din pong pag-uusapan yan. Dito pa rin po sa talaga namang napakasayang kapiyastahan, dito po sa Apalit, Pampanga Apong Iro Festival. Ngayon
Napakasaya po namin dito. Maaya pa bakekongan mga kabalen. Mula po rito sa Apong Iro Festival dito sa Palit, Pampanga na talaga namang bonggang-bongga. Ito na nga po si Makata at nakaabang ng talaga para po sa gaganaping parada o yung pagoda dito po sa Kailugan ng Pampanga. At mamaya pong alas 11, aalis na po ang mahal na patron ng San Pedro, si Apong Iro, doon po sa kanyang chapel sa Barangay Kapalangan at ibababa po yan sa Barangay Gatbuka sa Kalumpit, Bulacan. Ito po ay sasakay ng unang bangka kung saan ibabiyahe po ito papunta rito sa Malaking Ilog. At habang umaandar po ang prosesyon sa ilog, ang mga kapatid po natin talaga namang mga deboto, yung iba po ay nagwawagayway ng dahon, lalong partikular na po yung dahon ng bayabas dahil ang kwento po niyan, noon pong si San Pedro ay nagpapagaling o kasalukuyan ng gagamot, hindi po na lahat mapuntahan yung mga dapat na gamutin na mga pasyente o yung mga taong bayan. Isang may sakit po ang umakyat sa puno at bumali ng isang sanga at ibinagayway yung dahon. Ang sabi po niya, matingnan lamang daw siya ni San Pedro ay gagaling na siya at ganun nga po ang nangyari. Kaya ganun po ang ginagawa ng mga tao rito. Yung iba naman po lumulusong sa ilog, naliligo. Patunay nga po na ang tubig ay talagang blessing. Yun naman pong matatanda na hindi na nakakalusong, kahit nasa wheelchair pa, kukuha ng tabo, ikakadlo doon sa ilog at saka ibubuhos sa kanilang ulo para po sila ay gumaling. At yan nga po ang isang mga patunay dito ay kasama po naman natin ang isa po talagang deboto at taga rito na si Ginoong Abner Suasi. Good morning po, sir. Good morning, Makata. Ay, nabanggit ko, mga may sakit talagang kay Apong Iro lumalapit. Tsaka yung mga kasaganaan naman ng pangingisda. Dahil talagang siya, dakilang mangingisda noon. Kayo po ba, ano ang personal na kahilingan sa kanya na natutupad? So, sa mga kahilingan na Makata, maraming binigay ang ating patron sa tulong niya, sa panalangin natin sa Panginoon Diyos. So, yung family, importante sa amin kasi sa pananampalataya namin, nagiging nagkakaisa, nagmamahalan, gaya nga ng turo ng ating Panginoon, no? Sa tulong ng ating pon si San Pedro, kahit na sabi nga marami siyang kapalpakan, pero ganun pa man, minahal siya ng Panginoon Diyos. So lahat may pag-asa sa ating Panginoon. Ayan, at binigay pa sa kanya yung susi ng pinto ng langit. Okay po. Ayan na nga po. At siyempre po, ako si Makata mismo ay isang deboto rito at halos isang dekada na po talaga akong mahigit na sumasama. At alam niyo po, nakita niyo naman ang aking naging tagumpay from utility to celebrity. Totoo po yan. At alam niyo, ayan, papanood ko po sa inyo yung personal kong kuha ng video ko nung isang taon na sama ko. Kasalukuyan pong nililipat o sinasalin sa lancha sa mas malaking bangka yung Apong Iro. At yan po yung pagkakataon para ako ay mag-wish. Ang ginagawa ko po, pumipikit po ako. Pag dilat ko talaga namang babagsak naman ng ulan. Ayan nga po ang milagrong ginagawa. At eto pa po, isa pa po nating makakausap si Ginoong Diosdado Cudya, ang siya pong miyembro naman ng Knights of St. Peter. Good morning po. Good morning sa iyo, Makata. Sir, ano po ba gampanin ng mga Knights of St. Peter? Sila po nangangasiwa lalo sa pagbuhat sa ating patron sa Ilugman o sa Lansangan. Sila po ang nangangasiwa, ang kinikilalang mga taga paglilingkod kay San Pedro. Ayan, dahil 3 araw po yung ating kapiyastahan, pati yung prosesyon. Ay ano po ba ang mga maisisiguro naman nating kaligtasan ng mga sasama sa pagoda sa tulong po ninyo? Ilang miyembro na po ba kayo lahat? Mahigit na po kami 1,000 kabuuan. O, ano po ang ginagawa ninyo para hindi kabahan yung mga sasama sa pagoda? Abay, nagbibigay po ng babala ang aming mga kapatid na Brother Knights, lalong-lalo na po yung mga namamanata, sumasakay sa pagoda. Kung hindi po kayo marunong lumangoy, huwag po kayong tatabi o lulugar sa malapit po sa gilid ng pagoda. Sa sobra pong kasayahan, minsan po nagkakatulakan, kung kayo po hindi marunong lumangoy, kung maitulak kayo, paano na po? Pero lahat naman po kayo may mga life vest na dala para po sagipin kung sakali mang may aksidenteng mahulog sa bangka. O wag naman sana. Ayan po talaga ang ginagampanan kasalukuyan namin mga Brother Knights of St. Peter. Ano naman po yung mga bawal gawin naman nung dahil basahan po ito, parang San Juan ito sa ilog naman. Pwedeng magbato ng mga tinapay, siyempre po blessing. Ang mga Kapampangan alam ko, gustong-gustong pakainin ng sino mang makikipiesta sa inyo. Ano po yung dapat na wag gawin naman ng mga tao sa pagbabato ng tubig? Totoo po yun. Ngayon, ang aming pinakikusap, lalong-lalo po sa mga kabataan, yung pong plastic na nilalagyan po ng tubig. Napakasakit po niyan pag tumama kahit sa sinuman. So yan po ang pinagbabawal pong mahigpit ng aming mga kaparokya, lalo-lalo po ang kapulisan. Kung kayo po ay makitaan ng ating pulis na nagbabato na ang pinagbabawal na ganong aktibidades, magpasensya po kayo kung kayo po ay mahuli ng ating kapulisan. Sila po ang nangangalaga ng kaayusan ng ating pagdiriwang.
Ayan, maraming salamat po. At dahil naman po sa ilog ang ating talaga naman posisyon, wag naman nung mag-alala yung mga hindi makakalusong o yung takot sumakay ng bangka dahil meron naman pong ginaganap na posisyon, lalo na po bukas, yan po sa mga main road po dito po sa Pampanga o dito sa Apalit. At sa linggo nga po, sasauli na po yung puwan at ang nakatutuwa nga po nito, ilalagay muli sa lancha pero hihilahin na po ng mga tao, particular na po ang Knights of St. Peter. Kaya mas masaya pa po at pwede pa kayong humabol sa mga kapatid nating nandyan pa sa kamay nila o nasa ibang lugar po, ibang probinsya. Kayo po aming iniimbita sa pangunguna po ng ating chairwoman ng Executive Committee na si Ma'am Angelina Sabordo. Ayan po, si Ma'am Jede kasama rin. At eto na nga po si Makata na talaga naman pong nag-aanyaya sa inyong lahat. Hindi po masama ang manalig o mamanata, lalong-lalo na nga po katulad ng nagawa kay Makata. Atin pong purihin ang ating Apong Iro. Mabuhay si San Pedro. Viva Apo Apong Iro! Mabuhay ang mga Kapampangan! Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.